mga damit kasi hindi ko naman din magagamit ito kasi makakalakihan ko na. I mean, malaki kasi yung mga damit na to, guys. And Your duty is finished? Ayan. Kawa mo naman ng daddy, Milan. Look at my skin. 4 hours duty siya, guys. So, Show them the photo. ayun, kakauwi niya lang. Parang ka mukha na Doc Milan. Dalawa ka kamuha niya si ko together loving. Say that. Hello! Mami kay Che, Mami! Pwede ka na pala eh, Milan. Milan is bringing what? What are you? Kaya lagi, me too. It's prasad. So, kung napapansin nyo guys, yung mga pinagsusuot ko ngayon is nadagdagan. Kasi naman, merong nagsasabi sa comment na bakit ko konti nga lang daw yung damit ko. Eh, nabasa ng dalawang kasama ko dito, si Jano at saka si Milan. So, tinanong nga din sa akin ni Milan kung bakit nga daw 2-3 piraso lang yung sinusuot ko. Ang dami niya nga daw binili para sa akin. So, sinabi ko nga na pinagbabawalan nga ako na maglagay ng bago kasi susunugin lang din naman daw pagkapanganak. So, sabi ni Jano, huwag ka mag-alala. Sige, suot mo lang yan. E di kung susunugin, edi susunugin nila. Tapos si Milan din, naggatong. Araw-araw ka nagsushoot ng video, isa-isa lang yung sinusuot mo. Hindi ka nahihiya, sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi naman sa ano, nagbibiro lang siya. Pero sabi niya, wag daw ako mag-alala. Okay lang daw. As long as masulit ko yung mga damit. Kasi, hindi ko naman din magagamit ito. Kasi, makakalakihan ko na. I mean, malaki kasi yung mga damit na to, guys. And, kapag kapanganak, di ba magiging, magiging payat. Ewan natin kung papayat ako or hindi. Pero, sobrang lalaki kasi nitong mga damit. And, hindi rin daw babagay sa akin. Kung i-preserve ko or itatabi ko tapos susuotin ko after kung manganak. So, bibili na lang daw kami ng bagong damit. So, ang ending guys, pinapasuot na po sa akin lahat ng mga damit dito sa cabinet na binili sa akin ni na Jano. So, ayun. Gagawin ko pala yung mga ang dami ko palang gagawin. Isa-isahin ko muna mamaya kung ano yung mga kailangan kong gawin. And meron akong kailangang i-meeting. Kasi tax season na dito sa India. Kailangan na namin magbayad ng tax. Tapos, balitaan ko kayo mamaya sa mga kaganapan dito. Maghapon na nagpunta sa hospital si Milan, guys. Magdamag pala. Ano? Your duty is finished? Ayan. Pagod na pagod. Are you done? Work? Takigya? Oh my God. You know what it is? Mainit? Mainit na mainit. Kawawa naman ng... Kawawa naman ng daddy, Milan. Look at my skin. I think it's already dark, right? You're dark. There's no... Especially when I'm zooming in, baby. Don't zoom in then. Very dark. Don't zoom in. Maghapon siyang nagpunta sa hospital, guys. Tapos kakabalik lang niya. 24 hours duty siya, guys. So, ayun, kakauwi niya lang. Kumain na rin naman siya daw. Tapos, magpapahinga na siya and matutulog. Medyo naawa din ako sa kanya kasi tatlo-tatlo yung tinatrabaho niya, iba-ibang mga bagay. Merong tinatrabaho sa papatayo nga namin na negosyo, merong farming, tapos merong pagpasok sa hospital, tapos merong pang bebe time. Kung you will not give me bebe time? No. I need my AC time. AC time daw. Tumapad siya sa harap ng AC. You don't want to take bath? Huh? You don't want to take I bath? will, but it's very hot right now outside. I asked them, Milan, Team Daddy, Milan, Daddy Milan, Daddy Milan. What? I asked them, What? our baby, who look alike of our baby. Everything is saying Daddy Milan. My genes are stronger, guys, right? My genes are stronger. You go and see the comment. See the comment. Wait. Daddy Milan, catch banda. Where is Check. it? I will show Kuya Milan's reaction.
about the comment sa ibang page namin. Which one? In Milane's. Check. Check what they're saying. What does the baby look like? Ah. Mommy or team daddy? Check the comments. Check the comments. You can translate, right? Everything The has eldest son look like mommy. Why? It's mommy daw. No, check everything. Doc Milan po. Doc Milan. Tanggos na ilong Indian blood. Talaga, ma'am. Oo, naman, ma'am. Let me see the nose. Let me see the nose. They're all complimenting about the nose. Side view, Doc. Not color though. Just Side nose. Just nose. They No can color see the daw. nose na daw. Show them the photo. Parang ka mukha Mm. na Doc Milan. Mm. Dalawa kau kamuhan niya si together loving. Say properly na. Matanggos ang ilong sure ko, kamuhan ng daddy. For Alam niyo sure ba yung po kay matangos? Doc Milan. Alam mo Doc ba yung Milan? matangos? Kamukha ni Doc Milan. Ay. Wag matawanan lang Pinoy. Masanting yan na panggagogo. I cannot read properly the Tagalog. Yeah, it is mixed properly. Something like that. Yung ilong pa lang kay Doc Milan na. No, ilong means? The nose. Yes. The nose is mine, guys. Can you And see the this face, bridge? they are saying the face. They can see the bridge already. Yeah. Side view ka. The bridge. They can see already the bridge dun sa video, ay sa photo. So, they're saying it's Doc Milan na daw. Eddie, your baby, I will go and take care of him for 9 months. Yes, And then it will look like me, and then he will love me more. Yeah. Because you are very strict. I am not strict. You are strict, I am not strict. and I am not strict. So you are the But one who I'm is okay beating the if kid, the and I am nose the is one like who this. is loving. If the nose is like this, you know why it's like that? When I'm very irritated at you. Because you are irritated at I'm me. always getting that. Nung kasi guys, nung nagbubuntis ako, talagang yung ilong niya yung pinagdidiskitahan ko. No, Milan, And then I always do that. Always do Like that. that. Read all the comments, you will find it very, very interesting and funny. Meron tayong bisita, pupuntahan natin. Konayo? Konayo? Hello? Mami, kay che, mami. Mami, konayo? Hello? Hello? So, ayan, nandyan si Krishnavi. Rewano, cho? Rewano? Rewano to eh? Jawani che aje? Bol. Jawani che aje? Ang cute, ang bilis niyang lumaki. So, ayan guys. Pwede ka na pala eh, Milan. Pwede ka na mag-practice. Ay, hindi ka marunong pala. Umiyak? Why are you crying? Don't cry na. Don't cry. Don't cry na. Uy, No. bolo. Masi. Hello. Jano Masi na ine. Where is Jano Masi? Nagpo-practice na siya. Chalo, tata. 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 Chalo. Chalo, tata. Bye-bye. Uy. 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 Kay kya me, baura crutch la. He? Baura crutch. Hulay lidu. Makay. Cute yula. So today guys, after engagement tayo giwari. Kon chekon. Deviancy. So our cousin Deviancy got engaged today. So tamay yata ile. Amaru Gori. So binili nila ako ng medicine. And huhuche. Pants, no Milan? एक दुकान बंद होती Etle. એટલે ના કપાયો Junay kaipo. Ano yan એટલે huche? ગાડીમાં જ રવા દેવાનું હતું આ તો ધમીમાં છે પોતે દિવ્યાંશ લાવ્યા હતા ને
એવું છે બરાબર. નકારી સેન્ડવિચ. Sandwich. એકદ પણ. Kainay, this is very famous sandwich, guys. So, 6 lang yata yung kinukuha nila, in-order nila every day. Ekad maili. So, isa na lang yung natira daw. Kainay, Wandon. Thank you. And right over here, Milan is bringing what? What are you bringing for me? Voucher, Mami Makoy? Corn. 2 kilo. 50 kilo. At 25 labada रुपए mo किलो. ko. It's not that costly, na? Na, peliwakat. 40 Chalis kilo. bepis. 40 में किलो. Oh. This is 25 per kilo. 25 per kilo. So, I like eating makoy. So, Mami bought a lot. Ang labada ka man, guys. Aha, okay. So, ayun, guys. And it's 6:42 nung dumating sila. So, kanina pa silang afternoon actually umalis. And kakarating lang nila. So, magdiwa na tayo, guys. Mag-prayer na tayo. I'll do diwa 6:42. Tayo siya diwa 6:42 kay Sadwage. No, you can do it. Very early. Hey, Mami. Sadwage diwa karano kay 6:42 tayo siya. 7 વાગે કરવાના. Anay tayo siya 6:42. શિયાળાની મેં 6:30 કરવાના. ઉનાળામાં 7 વાગે કરવાના. Rate, le. rate. Barabar. So, hindi pa daw pwedeng magdiwa. So, ilalagay ko lang dito yung ano ko, medicine ko. Nandito, dumating si Ba. Ako, che ba? Saba. સ્વભાવ નહીં. He? Prasad. Prasad. Prasad gyait le. જય સ્વામિનારાયણ. Jai Swaminarayan. આલુ હતા. Na. Thank you. Kaya lagi, mito. It's Prasad, guys. Chalo, Jai Swaminarayan. Dahil nga na-disclose yung edad ng mother-in-law ko, guys, dahil 43 na nga siya, and nandaming na-curious and nagtatanong kung ilang taon nga daw bang nabuntis si mother-in-law kay Milan. So, kagaya na lamang ni ate, curious siya kung ilang taon nga daw nagpakasal si mami, and si ate naman, tinatanong niya kung ilang taon nga daw nung nabuntis si mother-in-law. So, actually, natalakay ko na ito noong mga past videos ko, pero siguro natabunan na, kasi sobrang dami nating ina-upload na videos every day. So, sasagutin natin yan ngayon. Ilang taon daw nagpakasal si mother-in-law? So, 16 years old nung nagpakasal si mother-in-law, guys. So, kanina nakita nyo na kakabalik lang nila galing sa isang arranged marriage na pagpupulong. So, sila yung namagitan sa dalawang family kasi kamag-anak namin yung ine-engage dito, and yung dito is kaibigan namin. So, dalawang party kakilala namin. So, yung mga tao dito, guys, kapag nag-arrange marriage, kukuha sila ng isang tao na merong both relationship dun sa dalawang party. So, kami yon, si mother-in-law and father-in-law, yung umupo doon para pag-usapan yung gaganapin na arranged marriage. So, usually, guys, meron akong mga kakilala dito, especially mga pinsan ni Milan, 18 years old. Pagkapatak ng 18 years old, pinapa-arrange na sila and pinapakasal na. Especially yung mga nagbabalak na magpunta ng ibang bansa, magmamigrate sa ibang bansa. So, nire-register na agad nila yung marriage. That means kasal, civil. Tapos, susunod yung maganda and bonggang kasalan. So, meron pinsan si Milan dito sa likuran ng bahay namin. 18 years old nung pinakasal siya, 17 nung in-engage siya. So, hinintay lang nila na mag-18 para i-register yung marriage, pero 16 years old, 17 years old, in-engage na siya. So, 2 years usually yung tinatagal ng engagement. Tapos, after maging legal age na yung dalawa, 18 years old para sa babae, 21 years old para sa lalaki. So, kapag nasa parehong legal age na sila, doon na sila civil wedding. Or minsan, direktang kasalan na talaga na malakihan yung mismong may handaan, kainan, ganun. Balik tayo sa topic natin. Yung mga tao kasi dito, guys, dito sa lugar namin ha, not generally speaking, dito lang sa lugar namin, especially sa society na kinabibilangan namin, usong-uso pa rin talaga yung pagpapakasal ng bata, yung mga anak. Pero sa cities, guys, parang Pilipinas na din, yung mga tao nagpapakasal sila ng mga nasa 25, 28, 29 sa mga cities dito sa India.
Pero since nasa province kami, Gujarat, dito sa area namin, medyo conservative pa talaga and pina-follow pa nila yung mga conservative culture. So, maaga pa rin talaga silang nagpapakasal, nagpapa-engage dito. Kaya, siguro kung tatanungin nyo ako kung ilang taon kami nung na-engage kami ni Milan, nasa mga 21. Nasa 21 years old kami nung na-engage kami ni Milan and nasa 23 nung kinasal kami. 22, 23 nung kinasal kami ni Milan. 'Di ba sobrang bata pa nung in-engage and pinakasal. So, balik tayo kay Mami. Bakit 16 years old pa lang si Mami nung pinakasal siya? So, ilang years na yun? 25 years na yung nakakalipas, guys. 25, 26 years na yung nakakalipas nung ginawa yun. And usong-uso talaga yung pagpapakasal ng maaga. Lalong-lalo na kung maganda yung babae, talagang yung mga lalaki pupunta talaga sa bahay. Since si Mami may kagandahan, medyo maputi, according sa ano nila, sa kulay daw nila, medyo maputi daw si Mami, medyo maganda daw siya. So, ang dami daw nagpo-propose sa kanya and ayun, na-meet niya si father-in-law. And after yata ng isang araw na mi-meet kay father-in-law, ilang araw lang, pinakasal na sila. So, ganun yung ano dito. Dati, araw-araw lang yung binibilang. Once na magkagustuhan na sila, ipapakasal na sila. Pero this time, sobrang dami din kasing ng mga arranged marriage na nasisira or naghihiwalay kasi meron silang na-find out sa isa't isa na hindi nila gusto. So, they give it a time. Binibigyan nila ng 2 years na magkagustuhan yung dalawa and binibigyan nila ng 2 years na magkakilanlan yung dalawa para if ever hindi nila nagustuhan yung isa't isa, meron silang mga attitude na ayaw sa isa't isa, ma-break pa nila yung engagement. Pero 16 years old yata, nung 16 years old daw nung pinakasal si Mami and 17 nung nabuntes. So, 17 nung pinanganak si Milan. 17 pala nung pinanganak si Milan. So, 43 si Mami ngayon and magta-26 si Milan this coming June. So, ganun po yung age gap. And, ano ba sasabihin ko? Actually, pati ako, medyo naaagahan. Kasi ang sobrang aga nagpakasal ni Mami, 16 years old. And legal yun with parents' permission, hindi lang nabuntes. Legal. Pinakasal, inarrange, tapos nabuntes. Tapos, yan, si Milan. Legal na legal. So, ganito dito sa India. Pero, hindi ko lang sure kung parang pinagbabawal na dito sa India yung maagang pagpapakasal nang wala sa edad na 16, 17. So, yung mga tao na gustong magpa-arrange ng maaga, usually ina-arrange nila yung mga anak nila ng 17 or ganyan, pagsapit ng college, naghahanap na sila ng mga potential partners. Tapos, pagsapit ng 18, dun nila i-engage or dun nila ipapakasal na. So, ayun. Somehow it works, arranged marriage. For them, it works. Maraming cases na yung arranged marriage is successful. May mga cases din ako na yung nakikita na yung mga arranged marriage is hindi nagkakasundo or hindi natutuluyan. So, yung in-engage ngayon na mga kamag-anak namin, yung lalaki na in-engage dun sa pinsan ni Milan is galing na siya sa isa pang engagement. So, pangalawa na niya to. So, yung pinsan ni Milan is pangalawa na niyang magiging parang potential na asawa. So, ayun. Dahil nga nagkagustuhan, pero feeling ko meron ng something sa kanila. Parang umamin yung babae. Di ba, ang dami kong kwento sa inyo. Pero parang yung pinsan ni Milan dito, nag-uusap na daw yata sila ng 2 buwan or 3 buwan na. Tapos, nagkagustuhan. And at the same time, yung family, yung pamilya ng bawat isa, hindi nila alam na meron ng relasyon yung dalawa. And, ang swerte kasi, kahit na hindi nila alam na merong relasyon yung dalawa, pumayag yung family nito, tsaka pumayag yung family nila. E nakala nila first time nilang magkikita, pero meron ng relasyon yung dalawa. Ganon. So, sabi ni Milan sa akin, ganon daw talaga yung usually nangyayari ngayon. Nagkakagustuhan na yung mga bata. And then, yung family, kapag sinuwerte,
magkakagustuhan din yung dalawang angkan na pwede silang i-arrange sa isa't isa. So, ganun siya. I hope meron kayong natutunan dito sa pag-vlog natin na to, dito sa topic natin na to. And kung kayong tatanungin guys, pabor kaya kayo sa arranged marriage o mas gusto nyo pa rin yung love marriage? Kasi sa arranged marriage, merong advantage and merong disadvantage. Kasi unang-una, kung nagkakasundo yung dalawang pamilya, walang masyadong magiging conflict. Kasi yung status of living pareho, yung education, background, everything, parang naset na sa'yo eh. Pero kapag love marriage, o for example, doctor yung isa, iba yung field ng work, parang hindi compatible, parang ganun. Parang kailangan mo munang mag-adjust kapag love marriage. Pero nasa sa inyo pa rin. Kayo ba? Gusto nyo yung arranged marriage or love marriage? Yung opinion nyo sa baba, sabihin nyo. So, ayun. I'll see you all tomorrow, guys. If you have questions, comment down below so we can answer it.